Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw muli sa inyo mga kapatid. At sa pangalan ng ating Diyos na buhay, tayo po muli ngayon ay magsama-sama sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Praise God. At hayaan natin na sa pamagitan ng ating sama-samang pagpupuri ay maibigay natin ang karangalan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At hayaan nyo pasimulan natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pag-awit sa Panginoon. Awiting pasasalamat sa ating Diyos sa buhay dahil siya po'y tapat na Panginoon. Hallelujah. Awitin natin ito na may pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord, we give you thanks, O Lord God. Hallelujah. We praise your name. Sa dakilang ngalan mo, Panginoon, pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Ika'y tapat, ika'y dakila. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Kabutihan mo ay walang katulad. Di nagbabago sa lahat ng oras. Sa bawat sandali, kamay mo'y lagi. Bisan pa, pasasalamat sa Panginoon. Pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Pasasalamat. Yes, Lord, pinasasalamatan at pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Ika'y tapat, ika'y dakila. Kabutihan mo ay walang katulad. Oh yes, Lord God. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Sa bawat sandali, kamay mo'y lagi bukas. Ika'y tapat, ika'y tapat, ika'y dakila, ika'y dakila. Kabutihan mo ay walang katulad. Di nagbabago sa lahat ng oras. Sa bawat sandali, kamay mo'y lagi bukas. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, kamay mo'y lagi bukas. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. We praise your name, O God. Hallelujah. We magnify your name on high. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Ama,
Muli sa umagang ito, ikaw ay aming itinataas, sinasamba at niluluwalhati. Maraming salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon na kami ay muling magsama-sama upang ikaw ay aming parangalan at luwalhatiin. O Diyos, dalangin namin na patuloy na pagpalain mo, O Diyos, ang pagkakatipong ito. Gabayan mo ang bawat isa at ang lahat ng kasama namin sa dakong ito at lahat ng kasama namin online. Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos. Katagpuin mo ang aming mga pangangailangan. Mangusap ka sa amin, O Lord God, sa pamagitan ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. Minsan pa, kasangkapanin mo ang iyong abang lingkod na maging instrumento sa pagbabahagi ng iyong salita. Pagpalain mo, Lord God, ang aming pagtunghay sa iyong mga salita, sa pangangaral, Panginoon. Mangusap ka sa bawat makikinig. Pagpalain mo kami sa aming pong spiritual na buhay. Katagpuin mo ang aming mga pangangailangan at higit sa lahat, pagpalain mo kami ng iyong banal na Espiritu. San man dako ang aming mga kapatid na kasama namin online, Panginoon, alam naming walang malayo sa iyo. Ikaw ang siyang Diyos na malayang kikilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ano man mga kalagayan, ano mang sitwasyon, lahat ay kaya mong abutin. Minsan pa naming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at inaangkin namin ang pagpapala na nagmumula sa iyong mga salita, sa iyong banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Misa pa natin purihin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah! Luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Siya ay tunay na tapat at dakila. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. At mga kapatid at mga minamahal, tayo ngayon ay dadako na sa salita ng Panginoon at magbabasa po tayo from the book of Jeremiah 17 verse 7. Ganito po ang ating mababasa. Blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at malaya na po kayong makakaupo, mga kapatid. Amen. Nais kong mag-share sa umagang ito ng salita ng ating Panginoon, living a life of trust. Living a life of trust. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Lahat po tayo ay mayroong mga pinananaligan, mayroon tayong mga inaasahan. Kung minsan ang tao ay nabubuhay sa pagtitiwala o sa pag-asa sa kanyang sarili. Sariling talino, sariling lakas, sariling paraan. Kung isa naman ang ating tiwala bilang tao ay nalalagak sa ating kapwa. Mga taong kilala natin o marahil alam natin na mayroon silang mga magagawa na higit sa ating kakayanan. At kung minsan naman ang tao ay nalalagak ang tiwala sa mga bagay-bagay. Maaring ito ay mga material na bagay, mga ari-arian, o ano pa mang bagay na maaring mayroon ng isang tao. Ngunit mga kapatid at mga kaibigan, kung mayroon man tayo higit na dapat paglagakan ng tiwala, ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa binasa po natin ay binabanggit ang salitang mapalad. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Mapapansin po natin, mga minamahal, na ang taong nagtitiwala sa Diyos ay tinawag na mapalad. Ang ibig sabihin, kapag nakilala natin ang ating Panginoon at nagtiwala tayo sa Kanya, pumapasok po tayo sa isang mapalad na buhay. Praise God. Lahat tayo ay nagsisikap, naghahangad na maging mapalad sa mundong ito. Ngunit mga kapatid,
At mga kaibigan, kung mayroon mang mapalad na tao, ang sabi ng Biblia, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Ngunit ang Panginoon na hindi po natin pwedeng paglagakan ng tiwala kung hindi natin siya kilala. Amen. Mahalaga na kilala natin ang ating Panginoon. At sa lahat ng mga nakakakilala sa Panginoon, alam kong hindi ko na kailangang introduce sa inyo ang Panginoon. He is our Creator. Amen. He is the giver of life. Amen. He is our Savior, Redeemer. He is our Protector, Provider, Healer. Praise God. Marami pong bagay na ginagawang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Nung bigyan tayo ng Diyos ng buhay, mga kapatid, hallelujah, doon po ay pinatunayan ng Panginoon, praise God, that He is the author of life. Therefore, may mga ilang bagay akong dadalhin sa inyo sa umagang ito tungkol sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Marami tayong bagay na pwedeng ipagkatiwala sa Diyos. Ngunit sa mga ilang bagay na aking babanggitin sa umagang ito, marahil ay makikita natin kung papaano tayo dapat maglalagak ng tiwala sa ating Panginoon. Praise God. Christian life is a life of trust. Amen. Ang buhay ng tao, mga kapatid, na Kristiyano ay buhay ng pagtitiwala. Kaya dapat lahat ng bagay pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Unang-una, mga kapatid, trust God for your life. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Amen. Nabanggit natin kanina that Jesus Christ or the Lord is the giver of life. Amen. In fact, Jesus came to give us life and to give life more abundantly. Amen. Yan ang nais ng Panginoon. And in the book of Acts chapter 17 verse 28, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, for in Him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao, na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. In Him we live, move, and have our being. Sa Kanya tayo nabubuhay, siyang dahilan bakit tayo kumikilos, at siyang dahilan kung bakit tayo ay may pagkatao. Siya ang dahilan. At kung siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang dahilan bakit tayo humihinga, gumagalaw, mga kapatid, nag-function, nag-exist sa mundong ito, marapat lamang na ang buhay natin ay pagkatiwala natin sa Diyos na may bigay nito. Amen. Wala pong higit na pwedeng mag-ingat ng buhay natin kundi sa Diyos na may-ari nito. Amen. Marami mga tao ang nabubuhay sa pag-aalala tungkol sa kanilang mga buhay. Ngunit kung ating pong mapag-uunawa na wala namang isang tao na pwedeng may hawak ng kanyang buhay. Ang buhay natin ay hindi atin. Yan po ay sa Panginoon. Kaya ang pag-aalala ay hindi makakatulong sa atin. Yung pag-aalala tungkol sa buhay, mga kapatid, ito po ay nagpapalayo sa atin sa may akda ng buhay. Ngunit ang ating pananalig sa Diyos, nakilala natin ang Panginoon bilang iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin at ang ating pagtitiwala ay ilalagak natin sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng harmonious relationship with God who is the author of life. At kapag ganyan ang ating ginagawa, lahat ng function ng ating pong buhay ay nasa direction ng ating pong Panginoon. Dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. At araw-araw sa buhay natin, mga kapatid, kung tayo ay naglalagak ng tiwala sa ating pong Panginoon, hindi ka nag-aalala tungkol sa buhay mo, sapagkat kung nananalig ka sa Panginoon, alam mo na ang buhay mo ay laging nasa kamay ng Diyos. Sa bawat araw ng iyong buhay, ang iyong kamay, ang iyong buhay ay nasa kamay ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Trust God for your life. Hallelujah. Pangalawa, trust God for your health. Magtiwala ka sa Panginoon para sa iyong kalusugan. Amen.
So mayroon tayong buhay at ang Diyos, mga kapatid, sa pagbibigay sa atin ng buhay, mayroon tayong katawan, mayroon tayong physical aspect of life, at ang katawang ito, mga kapatid, praise God, ay kalooban ng Panginoon na ito po'y malusog. Amen. Kung nagtiwala tayo sa Diyos sa kanyang pagbibigay ng buhay sa atin, mga kapatid, marapat lamang ipagkatiwala natin sa Diyos, praise God, ang ating pong mga kalusugan. Maraming pag-aalala, mga kapatid, ang tungkol sa kalusugan. But we found out that the more na tayo nag-aalala sa ating kalusugan, lalong nagdi-deteriorate ang ating kalusugan. Ngunit kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, yung pagtitiwala na yan, mga kapatid, ay ma-absorb natin sa buong being natin. Hallelujah. At yun ay magdudulot sa atin ng strong confidence. Hallelujah, na ang Panginoon, He is in control of everything, and that includes our health. Hallelujah. Ang sabi ng Exodus 15 verse 26, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ito, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, kung ating pakikinggang masikap ang kanyang tinig, at gawin ang tama sa kanyang harapan, at tayo'y makikinig sa kanyang mga kautusan, at ito'y ating gaganapin ang kanyang mga palatuntunan. Ang sabi ng Panginoon, I will put none of these diseases upon thee. Hindi ko ilalagay sa inyo ang mga karamdamang ito na inilagay ko sa mga Egyptians. At ang kanyang pangako, for I am the Lord that healeth thee. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Purihin ang ating Diyos. Siya ang Diyos, mga kapatid, ng kagalingan. In fact, marami ang nakakilala sa ating Panginoon. Tayo mga mananampalataya, we have the testimony of God's divine healing. Siya po ay Diyos na nagpapagaling. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pong mga kalusugan. Isang mahalagang patutuo, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon sa inyong abang lingkod. And that was 32 years ago. Or 22 years ago, mga kapatid. When I was 32 years old. Nakaranas ako, mga kapatid, ng pagbara sa aking heart. At yan po ay na-diagnose, barado, mga kapatid, ang aking mga ugat sa puso. A bundle na mga ugat. At nung time na yon, bilang tao, I humbly admit na dinalaw po ako ng pag-aalala. Sapagkat, the more na nalaman ko yun, nung nalaman ko yun, lalo kong ninanamnam yung aking nararamdaman. At ang sabi ng doktor, hindi ito basta-basta. So, nung sinabi sa akin niya na hindi basta-basta, lalo akong hindi na napapalagay. At dumating ang time na hindi na ako nakatulog kapag ako'y malapit na makaidlip, bigla akong hindi nakakahinga. Mga kapatid, hindi naman natin dinidiscount ang kakayanan ng doktor. Ngunit, nung time na yon, naramdaman ko na pahina yung aking katawan. Sa biyaya ng Panginoon, ang inyong lingkod ay nagpasya, I will trust the Lord. Ipagkakatiwala ko ito sa Panginoon. Mga kapatid, to God be all the glory. Amen. Hanggang ngayon nakatago yung aking pong mga result ng aking pong check-up. Nandoon yung barado, mga kapatid, ng aking heart. At nung time na yon, aking pinagbulayan ng katotohanan that our God is a great healer. I decided to trust God. At mga kapatid, hindi naman instant, nandun pa rin nararamdaman, pero ang aking isipan at aking puso ay nilagak ko, Lord, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Alam natin, mga kapatid, na kapag ganun ang kalagayan,
Yung procedure, mga kapatid, ay hindi madali. Maliban sa mahirap na napakalaking gastos pa. Pero yung pagpapasyang magtiwala sa Panginoon, mga kapatid, ay napakalaki ang nagawa. Prayer, fasting. At nung panahon na yon, mga kapatid, naramdaman ko ang unti-unting paggaan sa biyaya ng Diyos. Yung dating hindi ako nakakatulog, unti-unti na sa biyaya ng Panginoon, nakakatulog na ako. Bumabalik yung aking lakas nang wala pong medicine na tinitake. Hindi po ako against sa medicine. Hindi po ako against sa doktor. But that time, ako po'y nag-decide, ilalagay ko ito sa kamay ng Panginoon. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Nung bumalik po ako sa doktor, natuwa yung doktor sapagkat ang sabi niya sa akin, maganda yung nangyari sa akin. Ayos na yung function ng heart. Sabi sa akin, pwede ka nang tumakbo, pwede ka nang mag-basketball. At purihin ang Diyos, mga kapatid, mula noon, lalo po akong binigyan ni Lord, mga kapatid, ng lakas, at ang Panginoon ang binigyan natin ng kaluwalhatian. That was 22 years ago. Napakabuti at napakabait ng Diyos. Wala pa akong itinataas kundi ang Panginoon. He is our great healer. He is our great physician. Kung mayroon man sa ating nakikinig ngayon na mayroon kayong karamdaman, trust in the Lord. Believe in the Lord. Hallelujah. Sa pagkatotoo ang kanyang mga pangako, mga kapatid. Hallelujah. At pagkatapos noon ay patuloy nating ipinapatutuo ang pagkilos ng Diyos at ang dami nakaranas ng pagkilos ng Panginoon sa kagalingan sapagkat ang pagtitiwala, mga kapatid, hallelujah, ay nagbubunga ng himala ng ating Panginoon. Praise God. We cannot expect miracle without trusting the one who performs miracle. And it is God, hallelujah, with whom nothing is impossible, with whom nothing is too hard. Walang mahirap sa ating Diyos na buhay. Kung may nakikinig ngayong umaga na kayo marahil ay nasa karamdaman na kung minsan ay parang kayo pinanghihinaan ng loob at nawawala ng pag-asa, tumingala tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos, may pag-asa sa Panginoon. Marami po ako nakita mga tao na halos nawala na ng pag-asa, tinaningan na ng doktor ang kanilang mga buhay. Ngunit mga kapatid, may kapangyarihan sa salita ng Diyos, sa patotoo at pagtitiwala ng sa ating Panginoon, may nagaganap na pagkilos ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. We can trust God for our health, mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Minsan ko na itong naipatutuo, mga kapatid. Isang pasyente na hindi ko naman kilala, ngunit nung ako po ay nasa PGH ay nag-request ng prayer sapagkat siya po ay nakahiga na, mga kapatid. Praise God, dinadala patungo sa prayer room. At ang kanyang anak ay nag-request na siya ipagpipray, mga kapatid. Nakasuot na siya, mga kapatid, para po sa operation, papunta sa operating room. At siya po ay naipanalangin sa biyaya ng Panginoon. At alam niyo po kung ano nangyari, mga kapatid, yung pong bukol, natuloy siyang operahan dahil wala ng paraan para iurong doon, mga kapatid. That was the schedule ng kanyang operation. Matapos siyang ipag-pray, ipinasok siya, mga kapatid, sa operating room. At pagbalik ko, mga kapatid, kinabukasan, dahil mayroon ako pinagpipray, mga kapatid, na may karamdaman doon. Siya po ay, yung anak niya na nag-request ay nagpatutuo, Pastor, mayroong nangyari. Sabi ko, anong nangyari? Nung buksan yung katawan ng kanyang mother, sabi niya, nagkakagulo yung mga doktor, hinahanap yung bukol na wala. Hanggang sa ito po, mga kapatid, ay tiningnang maigi, binalikhan yung mga documents na nandoon, mga kapatid ko, ang kanyang bukol. At wala talagang nakita. And that was a great miracle from the Lord. Walang mahirap sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng kanyang anak, 50-50 yung kalagayan sa pag-opera sa kanyang
mother dahil yung kanyang bukol, mga kapatid, ay nakalocate sa isang napakadelikadong ugat. Tatamaan, mga kapatid, sa operasyon. Alam ng Panginoon, kung tayo ay nasa sitwasyon na wala na tayong paraan, God is able to make a way for us. Magtiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. May magagawa ang ating Diyos sa buhay. Pangako ng Panginoon sa mananampalataya, Mark 16:17, "And these signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover." Hallelujah. Magagawa ito ng mga mananampalataya. In fact, hindi lang mga pastors, amen, ang pwedeng gumawa nito. Ikaw na nakikinig ngayon na mananampalataya, pwede mo yan gawin. Mayroon kang kakilala, mayroong may sakit sa pamilya mo, pwede mong i-lay hands ang iyong kamay. Praise God, kung may pananalig, pananampalataya ka, at ang kagalingan ay magaganap, praise God, sa iyong ipinapanalangin. Ang amin pong family ay bunga, praise God, ng himala ng Panginoon. Praise God, dahil isang kapatid namin ang mayroong karamdaman, mga kapatid, nilay hands ng isa naming kapatid na mayroong pananampalataya at puspos ng Espiritu Santo. Praise God, at nagkaroon ng instant healing. At kami po ay namangha, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Panginoon. Nais ko pong sabihin sa inyo, hallelujah, na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po nababawasan. Ang history, praise God, hallelujah, ay lumilipas, praise God. Ang mga panahon ay lumilipas. Ang mga patutuo tungkol sa Panginoon ay nagaganap sa iba't ibang panahon. Ngunit nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, na ang panahon natin ngayon ay saklaw pa rin ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Na hanggang sa panahon na to, ang Panginoon ay kumikilos, ang Panginoon ay nagpapagaling pa rin. Hallelujah, glory be to the name of Jesus. Magtiwala tayo sa Panginoon, hallelujah, tungkol sa ating pong mga kalusugan. Next, mga kapatid, trust God for your need. Magtiwala ka sa Panginoon tungkol sa iyong mga pangangailangan. Lahat tayo may mga pangangailangan. Ngunit nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sa umagang ito, na mayroon tayong Diyos na higit na nakakaalam ng ating mga pangangailangan. Ang sabi ng Bible in Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Dapat unahin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito ang pangako ng Panginoon. Seek first the kingdom of God. At ito ay tumutukoy, mga kapatid, sa ating priority. When we seek God first, hallelujah, there's a promise. All our needs shall be added unto us. Unahin lang muna natin ang kingdom of God. And the kingdom of God is not material thing. The kingdom of God is not meat and drink, but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That is the kingdom of God. Hallelujah. Seeking first the kingdom of God is seeking His righteousness. Amen. His peace and joy. At mangyayari lamang yan, mga kapatid, hallelujah, kung tayo ay makikipag-ugnayan sa Panginoon, we surrender ourselves to God, hallelujah, at hinahanap natin ang personal relationship with Him. Pinagsisisihan ang ating kasalanan, at kung hindi pa kayo tumanggap ng kapanganakan muli sa tubig at Espiritu, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. And after that, everything will follow. Dapat inuuna ang Panginoon. Ang Panginoon, ang kanyang priority from the very beginning, hallelujah, ay spiritual bago ang material. If you notice, mga kapatid, in Genesis 1:1, God created, in the beginning, God created the heaven and the earth. He created first, He created heaven before He created the earth. Why? Because heaven is God's priority. And that speaks of a spiritual aspect of life. Heavenly things. Hallelujah. Yan ang nais ng Panginoon. And that's why
we should seek first His kingdom, His righteousness, and then all these things, every need, hallelujah, ay idadagdag ng ating Panginoon. Hindi ba napakagandang pangako ng Diyos yan, mga kapatid? Hallelujah! Sinabi ito ng Panginoon nung ang mga tao ay nag-aalala sa kanilang mga pangangailangan, katulad din ng panahon natin ngayon na maraming mga tao na ang pag-iisip, ang pag-aalala, lahat ng pagsisikap ay nakatuon sa mga pangangailangan. Hindi po masama na tayo ay magsikap tungkol sa ating pangangailangan. Ngunit mga kapatid, ang hindi po balanse ay yung pong ipinahuhuli natin ng Diyos. Ang hindi po balanse ay yung pong uunahin natin ang material kaysa ating pong spiritual na buhay. Ang tamang order ng Panginoon, because our God is a God of order. Ang tamang order, tamang priority ng Panginoon ay unahin natin siya. Bago ang mga bagay na ibinibigay niya, bago ang mga bagay na hinihingi natin, lapitan muna natin ang Diyos, praise God, hallelujah, at magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa ating Panginoon. Idadagdag ng Diyos ang mga pangailangan ng ating physical na buhay. Ngunit nais ang Panginoon, unahin natin ang ating spiritual life, ang ating spiritual na buhay, ang siyang may ugnayan sa ating Diyos na may lalang sa atin, mga kapatid. Ang ating spiritual na buhay, yan mga kapatid ang dinadaluyan ng salita ng Diyos, dinadaluyan ng Espiritu ng Panginoon, dinadaluyan ng mga pagpapalang spiritual na isang Diyos na tayo'y mapagpala ng kanyang presensya, mapagpala ng kanyang salita, mapagpala ng kanyang pagkilos, bago tayo mapagpala ng mga material na pangangailangan. Yan ang balansing buhay. Yan ang kalooban ng ating Diyos, mga minamahal. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." But my God, sabi ni Paul, my God shall supply all your need. Amen. All your need. Ano bang hindi kasama sa all your need? Lahat kasama yan. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all. Sabihin mo ang mga pangangailangan mo. Kaya ni Lord ibigay sa iyo. Amen? He shall supply, not according to your ability, not according to your strategy. But God will supply all your needs according to His riches. And that's why when we love the Lord, we serve Him faithfully, He promised to open the windows of heaven and pour out the blessings. Bakit niya pinangako yan, mga kapatid? Hallelujah. Siya lang ang may kayang gawin yun. Amen. According to His riches and His glory. Nagpapala siya ayon sa kanyang mga kayamanan. And let me remind you, mga kapatid, na ang kayamanan ng Diyos ay hindi nauubos. Marami na siyang pinagpala, hallelujah, at marami pa siyang pagpapalain. Kung pinagpala niyang marami, hindi ibig sabihin na uubusan ng Diyos ang pagpapala. Ang Panginoon, hallelujah, ay bukal ng pagpapala. Kahit marami na siyang binigyan, marami pa rin pwedeng tumanggap ng blessing ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! He is the source. Huwag kang mag-alala kung minsan nauubos yung supply. But if you have a personal connection with the source of your blessing, He is the fountain of blessings. Praise God. Hallelujah. And you don't have to worry. Praise God. He promised to supply all your need according to His riches and glory. In Psalms 37:25, "I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread." Napakagandang patuto ito, mga kapatid. Sabi ni David, ako'y naging bata at naging matanda. Gayunmay, wala akong nakitang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay namalimos ng tinapay. Purihin ang Diyos. Ibig sabihin, mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, siya ay saksi ng katapatan ng Diyos.
At minasdan niya yung mga tao, maging ang mga lahi ng tao. Ang ibig sabihin, kaibigan, kapatid, kung ikaw ay nananalig, nagtitiwala sa Panginoon, nagtatapat sa Diyos, hallelujah, ang impact ng iyong katapatan ay hindi lang para sa iyong sarili, maging sa iyong generation. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya nga sa mga mananampalatayang nagtatapat sa Diyos, ang ating pagtatapat, hindi lang po tayo magkikinabang yan. Nakita niyo yung pagtatapat ni Abraham? Praise God, bumaba kay Isaac, bumaba kay Jacob. Si Jacob naging bansa, at ang bansang Israel, hallelujah, bayan ng Diyos. Nandoon yung pagpapala ng Panginoon from generation to generation. Hallelujah. Kaya ng Panginoon padaluyin ang kanyang pagpapala. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, nararapat, kung ikaw ay mananampalataya, nararapat na magtiwala ka sa Diyos for His provision. Amen. Trust God for all your needs. Huwag ka manalig sa amount, sa halaga ng salapi. Amen. Manalig tayo, praise God, sa pinagmumulan. Yung mga material na bagay, madali lang mawala yan, mga kapatid. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, you honor God with your blessing. Amen? Sa mga mananampalataya, hindi bago sa atin. Kaya ipinalalaganap ang salita ng Diyos o lumalaganap ang salita ng Diyos. Why? Because we honor God with our substance. Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Parangalan mo ang Panginoon sa iyong mga tinatangkilik at sa lahat ng unang bunga ng iyong ani. Ano ibig sabihin yan? Yung pagpapala mo, praise God, hallelujah, pararangalan mo ang Panginoon. Ang pangako sa verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. And this speaks of prosperity, mga kapatid. Hallelujah. Pangako ito ng Panginoon. Kaya alam nyo, halimbawa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mga kapatid, ginagamit tayo ng Panginoon. Ang ating mga blessings ay pinagagamit natin upang marami pa ang maligtas, upang marami pa ang madatna ng salita ng Diyos, na ang mga misyon ay ating pong sinusuportahan upang ang mga tao ay makakilala sa Diyos, mabago ang buhay, mga wasak na pamilya mabuo, mga taong nalululong sa bisyo mapalaya, praise God. You support, hallelujah, the preaching of the gospel, the Lord will honor you. Amen. He will honor what you do for His glory. Amen. Kikilalanin ng bisyon. Praise God. At anong pangako ng Panginoon? Sa Deuteronomy 28, verse 2. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nasa kawalan, yan ay test of trust natin. Amen. Kapag tayo ay pinagpala, mayroon tayong test of faithfulness. Amen. Yung pagtitiwala sa Panginoon at ang katapatan ay dapat lagi magkasama. Amen. Kung ikaw ay may mga pangangailangan, ang pagtitiwala ilagak sa Diyos. Amen. At kapag ang Panginoon ay nagpala sa iyo, ilagak ang pagtatapat sa Diyos. Hallelujah, sapagkat siya ay nararapat. Paglaanan ng katapatan, purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sabi po ng Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit ang nagmamadali sa pagyaman ay hindi aariing walang sala. Hindi masamang pagpalain ng Diyos, pero magandang pagpapala ng Panginoon ay bunga ng pagtatapat sa Diyos.
Hallelujah. Ang Panginoon ay tapat at hindi natin siya pwedeng lagpasan sa katapatan. He is a faithful God. Kung ilang taon ka na, ganyan katapat ang Diyos sa iyo. Mula nung ikaw ay isilang, hanggang sa panahon na to, ang Diyos ay tapat sa iyo. Maaring marami ka ng pinagdaanan, mga buntik ng kapahamakan, but God has been faithful to you. Tapat ang Diyos sa iyo, hanggang ngayon nandyan ka, may buhay ka, may lakas ka. At kung ikaw ay nakakikilala sa Panginoon, ilaan mo ang buhay mo sa pagtatapat sa Diyos at ang buhay mo ay hindi masasayang. Matapos man ang buhay na yan, walang regret. Ang buhay mo ay pinagamit mo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, trust God for your future. Magtiwala ka sa Panginoon para sa iyong future. Don't worry about the future. Hallelujah. Kung ang buhay mo ngayon, praise God, ay nasa kamay ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa bukas mo. Sagot ng Diyos ang bukas mo. Kung ang buhay mo ngayon, hallelujah, ay inilalagak mo sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Trust God for your future. Ito yung plano ng Diyos, mga kapatid. Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So ito ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Yung ating pananalig, pagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakaganda na magtiwala tayo sa Panginoon para sa ating bukas. Amen. Trust God for your future. Ang pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11 sa binasa natin, nalalaman ng Diyos ang mga plano niya sa atin. Mga plano ng kapayapaan o kaisipan ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang tayo daw ay bigyan ng magandang future. Magandang wakas. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Inuulit ko po. Kung ang buhay mo ay nasa Diyos ngayon, huwag mong problemahin ang buhay mo bukas. Panatilihin lang natin na ang bawat ngayon ay nasa kamay ng Panginoon. Sapagkat, kung ang bawat ngayon natin ay nasa kamay ng Panginoon, ang lahat ng bukas, amen, ay sagot ng Diyos sa atin. Don't worry about your future. Ang plano ng Diyos sa atin, bigyan tayo ng magandang bukas. Sabi ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sino ba ang ayaw maging successful? Lahat tayo gusto. Nagsisikap tayo maging matagumpay. Naglalaan tayo ng panahon, praise God, para tayo ay magtagumpay. Ang ating attention, praise God, ang ating effort, hanggat maaari, ay masynchronize natin towards the goal, praise God, ng ating success. Ganun pa man, marami mga taong nagsikap, marami mga taong nagbigay ng panahon para magtagumpay, ngunit nauuwi sa kabiguan. Bakit? Sapagkat ang author ng success ay hindi tayo. It is the Lord. And there is no real success without Him. Hindi tayo magtatagumpay sa ating mga sarili. Maaaring may mga tao magsasabing successful siya in terms of worldly accomplishments, in terms of possession, mga bagay na kukuha sa mundo. Ngunit mga kapatid, Diyos lang ang magdi-define ng buhay natin at siya lang ang magsasabi kung sino ang totoong successful.
Maaaring ang buhay ng isang tao ay impressive sa mundo. Ngunit, kung ang Diyos ay hindi nalulugod, that is failure. Sad to say. Amen. Ang success natin ay nangyayari kapag nagaganap ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Maaaring hindi tayo katulad ng mga inaasahan ng tao sa mundo, ngunit kung nagaganap sa iyo ang inaasahan ng Diyos, you have success. Amen. Mayroon kang tagumpay. Ang buhay mo ay successful. Praise God. Kung nangyari sa iyo ang nais ng Diyos na may lalang sa atin. Amen. At mga kapatid, alam din naman natin na ang buhay dito sa mundo ay hindi naman forever. Amen? Sabi nila, sana may forever. At yung iba naman, tinatawag na forever, ang hindi naman forever. How do we define forever? Forever is eternal. But life on earth is temporal. So in this world, there is no forever. But there's a good news. You can do something by the grace of God, hallelujah, that can affect your eternity. Pwede mo magawa ngayon yan, praise God, mga desisyon na iepekto sa iyong walang hanggan. Because whether we like it or not, we are all here on earth just for a period of time. And after the temporal life, amen, hindi po natin maiiwasan ng eternity. But glory be to the name of Jesus. There's a promise in the Bible, hallelujah, for eternal destiny. Ang sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya in John 14, verses 1 up to verse 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. What a great promise of Jesus. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ng inyong puso. If you don't trust God for your future, you'll be in trouble. Mawawalan ka ng kapayapaan. Why? Because as human being, we don't know what the future holds. But our eternal God who created us, He knows everything from the beginning to the end. Praise the Lord. That's why it is a wise decision to trust Him. Amen. Isang matalinong pagpapasya ang magtiwala sa Diyos na nakakaalam ng bukas. Lahat na nagsasabing marunong sa mundo, hindi niya alam ang bukas. But our God is perfect in knowledge. Hallelujah. He knows everything. Amen. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, let not your heart be troubled. Don't worry about your future. Amen. Don't worry about what's happening in the world today. Amen. Trust in the Lord. Sabi ng Panginoon, believe in God. Hallelujah. Magtiwala tayo sa Panginoon. Manalig tayo. Ang pangako niya, in my Father's house are many mansions. Maraming may problema ngayon. Di ba? Pinoproblema yung bahay dito sa mundo. Mga kapatid, kailangan naman natin ng tirahan dito sa mundo. Whether you have your own house, o kaya ikaw ay nakikitira, o kaya ikaw ay nagre-rent ng tinitirahan mo. Importante, mayroong bubong na nasisilungan ka. Be thankful to God. Magtiwala ka sa Panginoon. And about your future, tungkol sa kung ano ang pupuntahan mo, mga kapatid sa dulo, let not your heart be troubled. Believe in the Lord. Amen. In my Father's house are many mansions. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, maraming tahanan. Mansion pa yung pagkabigkas.
Tiyak maganda to, mga kapatid. At kung hindi gayon, sabi ng Panginoon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat anong pangako niya? I go to prepare a place for you. I believe that Jesus Christ, hallelujah, is preparing the best place for us, believers. Amen. Naghanda siya ng pinakamainam na lugar para sa mga mananampalataya. Hallelujah. At natitiyak ko, pagdating natin sa lugar na yon, hallelujah, mamamangha tayo sa kaluwalhatian ng lugar na inihanda ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So nang sabi niya, kapag nakapaghanda siya, sabi sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ito ang pangako ng Panginoon. Kapag naipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, anong pangako niya? I will come again. Totoo na babalik ang Panginoon, and Jesus Christ is coming soon. Hallelujah. And He will be coming for those who are ready. Praise God for His coming. I will come again and receive you unto myself. Tatanggapin niya tayo upang kung saan siya naroon, tayo naman ay doon. Isasama niya tayo sa lugar na wala ng hirap, sa lugar na wala ng problema, sa lugar na wala ng karamdaman, sa lugar na wala ng kaguluhan, sa lugar, hallelujah, na wala ng mga masasamang tao, mga kapatid, lugar na wala ng persecutor, lugar, mga kapatid, hallelujah, na kung saan ay lugar ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating Panginoon. At ayon kay Apostle Paul, mga kapatid, kung paano ito gagawin ng Panginoon, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with a trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. And then verse 18, wherefore comfort one another with these words. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ito yung pangako ng Panginoon. Kung paano siya umakyat sa langit, mga kapatid, siya rin ay bababa, mga kapatid ko, hallelujah, mula sa kalangitan na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Sa mundong ito, mabuhay man o mamatay, ang pag-asa ay hindi nawawala. Mga mananampalatayang pumapanaw, praise God, bago ang pagbabalik ng Panginoon, there is a promise, hallelujah, that when Jesus Christ comes, the dead in Christ shall rise first. Hindi po kayang putulin ng physical na kamatayan ang pangako ng Panginoon. Why? Because when Jesus comes, the dead in Christ shall rise first. At tayong mga natitirang, sabi ni Apostle Paul, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. This is what we call the rapture of the saints. Hallelujah. Praise God. Aagawing kasama nila. Praise God sa mga alapaap. At sa Panginoon tayo, magpakailan-kailanman, purihin ang Diyos sa buhay. Yan ang future ng mga mananampalataya. At ang sabi ng Biblia sa verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Ito pala ay message na nagbibigay ng comfort. Amen. This is not a scaring message. This is for believers, a comforting message. Hallelujah. That there is hope for us. Hallelujah. Ano man ang nangyayari sa mundo ngayon, may maganda pa ring plano ang ating Panginoon. At kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, hallelujah, living a life of trust, hallelujah, mabubuhay tayo sa kapayapaan, mga kapatid, na anuman ang nagaganap sa mundo, hallelujah, tayo po ay stable by the grace of God, by the presence of God, hallelujah, embracing the promises of God. And we believe that God will fulfill what He has promised. Amen. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako.
Kaya mga kapatid, praise God, purihin ang ating Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga buhay, ang ating mga kalusugan, ang ating mga pangangailangan, at ang ating mga kinabukasan. Ilagay natin sa kamay ng ating Panginoon. Kung ang ating pagtitiwala ay nakalagak sa Diyos, mabubuhay tayong payapa. Kahit sa gitna ng mga pagsubok ng mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. At ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. The Lord is so good to us. He's so faithful. Amen. Praise the Lord. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Magbulay tayo sa Panginoon at ilagak ang tiwala sa ating Diyos na buhay. Praise God. Praise God. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan, mga kapatid, magtiwala po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Oh, glory to God, glory to God. Sa pagsubok at luha, naroon siya dumaraman. Ang Panginoon tapat kailan pa. Hallelujah. Biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat, di ba't karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tabag, biyaya niya tabag, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat. Come on, amen, hallelujah, praise God, praise God. Pangako niya. Come on, amen. Ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa halip na tayo mabahala, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Nanglalamig ka ba sa pananampalataya? Nanghihina ka ba? Balikan mo ang pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Ano bang kabigatan ang iyong tinataglay? Hallelujah. Ilagak mo ang tiwala sa Panginoon. Sa ano bang pasan, ano bang bigat? Amen. Yes, nagmamahal ang Diyos sa iyo, kapatid. Ang Panginoon tapat. Come on, amen. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Panginoon tapat kailan. Minsan pa, hallelujah, biyaya niya tapat. Biyaya niya tapat. Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus. Mahal ka ng Panginoon, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah, manalig ka sa Diyos. Ilagak mo sa Panginoon ang iyong tiwala. Ang iyong buhay ngayon at ang buhay sa darating.
Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana minamahal ka niya. Minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat. One more time, alalahanin mo. Alalahanin mo sana. Minamahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang Panginoon'y tapat. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Panginoon tapat. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah. Nagila at mapagpalang Ama, maraming salamat po sa iyong katapatan. Tunay na ikaw ang Diyos na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Lahat ng mga bagay sa buhay namin, O Lord God, patuloy po namin inilalagak sa iyo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga kalusugan, ang aming mga pangangailangan, O God, maging ang aming mga kinabukasan. Sa iyong dakilang kamay, nananalig kami na kami po ay may pag-asa at mayroon kami magandang tutunguhin sapagkat kami ay naglagak ng tiwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pang ang pagpapala mo, ang iyong presensya ay managana lagi sa aming mga buhay. At patuloy na ang aming mga pag-asa ay laging matatag sapagkat ang aming pag-asa, hallelujah, ay nakalagak sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nakasama namin sa gawain ito sa araw na ito. Binabalik namin siyang lahat ng papuri at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At mga kapatid at mga kaibigan, minsan pa maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa gawain ito ngayong araw. Hallelujah. At ang pagpapala at biyaya ng Panginoon, praise God, ay managana sa ating lahat. At patuloy po tayo, manatili po tayong nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Thank you so much and God bless us all.